Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP kung saan ay siya raw po ay nakaranas ng isang kakaibang pagbagsak sa kanyang presyo at yan po ay nangyari or naganap sa isang kilalang crypto exchange na si Uphold. At yan, ano nga ba ang nangyari? Kung bakit nakaranas siya ng kakaibang price dump? Yan, price dump o pagbagsak sa presyo na hindi po nakita sa ibang mga crypto exchanges. Kaya yan ang ibig sabihin ng unusual or kakaiba na naranasang pagbagsak sa presyo ni XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang community members ng XRP ay ayon po sa kanila ay naobserbahan daw po nila ang kakaiba na pagbagsak ng presyo ni XRP dito po sa isang American crypto exchange na si Uphold. At ang kakaiba rito ay yung kanyang naranasang pagbagsak sa presyo dito ay hindi raw po ito nakita sa ibang mga crypto exchanges. Kaya yan. Ano nga ba ang nangyari dyan at bakit bumagsak ito? At yan, nandito po si Mika XRP. Yan, siya raw po ang Deaton. Ayan, pinopromote po niya si Ginoong John Deaton para sa Senate. Ayan. Yan po si Mika XRP. At sabi niya, siya po yung nakapansin dito sa naranasang pagbagsak ni XRP na hindi po nakita sa ibang mga exchanges. Yan, mga exchanges. Yan yung pagbagsak ni yung nandito po sa ating bandang kaliwa. Ayan po ang market price ni XRP kay Uphold. At mapapansin po natin dito na sa kanyang dulo ay yan nga, nakaranas siya ng pagbagsak. Isang matinding pagbagsak. At yung nandito naman po sa ating bandang kanan ay yan naman po yung yung presyo ng XRP sa ibang mga crypto exchanges kung saan ay nagko-consolidate lamang po siya at hindi po siya nakaranas ng pagbagsak. Kaya yan po yung kakaiba na napansin dito ni Mika XRP. Check po natin yung kanyang actual na pinost dito na chart. Yan, ito po yung nangyari na naganap kay Uphold. Mula po sa presyong 0.47558 ay bigla po siyang bumagsak ng 0.46227. Samantala, ito naman po yung presyo ni XRP sa ibang mga crypto exchanges kung saan ay mapapansin po natin na nagsa-sideways lamang po siya at nagko-consolidate kung saan ay ang kanyang presyo ay nasa 0.48. Ayan, mas mataas pa as compared dito sa presyo ni Uphold. Kaya yan, maganda pong bumili. Isa po itong pagkakataon para sa mga gumagamit ng Uphold na makabili dito kay XRP kasi mas mababa at pwede na rin po nilang i-arbitrage ito. Bili po sila sa mababang presyo ni Uphold tapos ibenta nila sa ibang mga exchanges kung saan ay mas mataas yung presyo ni XRP. Yan po yung tinatawag na arbitrage. Yan. Ito po yung mga espekulasyon ng mga community members ni XRP. Ayan, seems sketchy. Ayan, sabi dito ay ano nga ba, parang nagdududa po siya. At wala po talagang ideya ang karamihan kung ano ang dahilan kung bakit nangyari ito kay XRP dito po kay Uphold. Yan, meron na rin pong isang komentar ang nakapagsabi na ang ganito raw po ng mga sitwasyon ay dulot daw po ng kakulangan sa liquidity ng exchange. Kaya ayan, malamang ay nagkaroon daw ng major sell order dito kay Uphold at ito yung siyang naging dahilan para makaranas siya ng temporary na sharp price fall or pagbagsak sa presyo. Ayan, ang Uphold po ay malaki po ang kanilang hawak. Ayan, malaki naman po ang hawak nila na XRP. Kung saan ay umaabot po ng higit 2 billion XRP ang kanilang reserve.
Yan, samantalang si Bitcoin ay mas mababa po yung kanilang Bitcoin reserve, kung saan ay ayan yung kanilang XRP na reserve ay nagkakahalaga po yan ng 1.08 billion dollars. Samantala yung kanilang reserve naman kay Bitcoin ay nasa 315 million dollars. Kaya ayan. Sa ngayon ay gustong malaman ng XRP Army kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nakaranas ng price decline or kakaibang price dump itong si Uphold. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng paliwanag si Uphold tungkol sa kaganapan na ito. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.